Nangunguna sa Bicol Region ng probinsya ng Camarines Sur sa flood control projects kung contract cost ang pag-uusapan. Base po yan sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research mula sa Sumbong sa Pangulo website. Pero may isang flood control project sa Camsur ang hindi pa natatapos at inabandona. Questionado rin umano ang kalidad ng nasabing proyekto. Balita hatid ni Mark Salazar. Ganito ang itsura ng flood control project na ito sa Barangay San Francisco, Baao, Camarines Sur. Mahigit 5 kilometrong kalsada dapat na may riprap sa gilid bilang panangga sa baha tuwing tag-ulan. Ang riverbank at road project na ito ay protection sana ng Baao sa baha kapag umapaw ang Baao Lake at connectivity sana para sa mga far-flung barangay na may access sila sa kabayanan ng Baao. Pero nakita nyo naman, ang proyektong ito ay abandonado, nakatiwangwang, nasisira ng hindi napapakinabangan. Nang manalanta ang bagyong Christine noong isang taon, lampas tao ang baha sa Barangay San Francisco. Hindi naman daw talaga sila umasa na poprotektahan sila ng flood control project dahil hindi nga ito tapos. Kailan ang huli pang may gumawa rito sa proyektong ito? Nung di pa nagbabagyo ng Christine. May nagagawa dyan. 2024. Ngayon wala na. 2024 meron pa. Oo, meron pa. Ngayon wala na. Ang backhoe na ito ng kontratista ay parang naglalarawan ng kanilang proyekto dito sa lugar na ito. Abandonado na. Sabi ng mga taga rito, huli raw nilang nakitang nagtrabaho ang backhoe na ito buwan bago sila sinalanta ng bagyong Christine. Hindi na nga tapos, ang mismong riprap kay questionin ng kalidad kahit hindi engineer ang makakita. Nagiging powder, oh. Yung buhos ng simento, nagiging buhangin. Wala nang nakapaskil na project board para makita ng publiko ang halaga ng proyekto, sino ang kontratista at kailan ito sinimulan at natapos. Sa DPWH 5th District Engineering Office ng Camarines Sur sana malalaman ang mga detalyeng ito na aming sinadya, ngunit hindi kami hinarap. Wala rin gustong magsalita mula sa Mayor's Office ng Baao o kaya'y ng Municipal Engineer. Ang mga opisyal ng Barangay San Francisco ang nagsasalita para ireklamo ang anilay balahurang trabaho ng kontraktor sa kanilang flood control project. Sabi ko nga noon, yung una nag-report dyan, ako, magagalitin ang engineer ng DP. Ganyan ang ginagawa nyo. Kaunting, tapal. Bato. Oo, bato. Tapal. Kami nga nagsasabi sa kanila, dapat pagandahin nyo yung programa nyo. Para kami naman ng mga taga San Francisco, baka hanggang buhay pa yan. Maprotektahan sana. Dumulog na raw sila sa nakatataas mula munisipyo hanggang probinsya pero walang nagbago. Magbabantay kami doon. Kaya lang, wala naman kayo. Wala kami magawa. Yung amno ng kontratista. Sa amin, pag nagsasalita kami, ipaalam ko kay boss. Sino boss nila? Dapat kami, sa barangay council, bigyan nilang pag-asikaso. Kahit sanay na raw silang binabaha ang Baao, hindi pa rin daw nila masabayan ang paghahanda ang pataas na level ng baha taon-taon. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research sa Sumbong sa Pangulo website, sa Bicol Region, nangunguna ang Camarines Sur sa flood control projects kung contract cost ang pinag-uusapan. Meron ditong 250 proyekto na nagkakahalaga ng 17.5 billion pesos. Ang buong Bicol Region ay may 866 na proyekto na aabot sa 49.61 billion pesos. Ikatlo sa pinakamataas sa bansa, kasunod ng Region 3 at NCR. Katumbas ito ng nasa 9% ng kabuuang bilang at halaga ng flood control projects nationwide. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukod po kay Herbert Matienzo na nag-resign bilang Executive Director ng Philippine Contractors Accreditation Board, may 2 pang direktor ng tanggapan ang nagbitiw sa pwesto. At may ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie,
Kinumpirma nga ni DTI Secretary Maria Cristina Roque na nagtalaga na sila ng kapalit ng nabakanting posisyon ni PCAB Executive Director Herbert Matienzo na kamakailan ay nagbitiw dahil umuno sa personal na dahilan. Bagamat sa mga sandaling ito ay di muna pinangalanan ni Roque ang nasabing kapalit. Ayon pa kay Roque, bukod kay Matienzo ay may dalawa pang director ng PCAB ang nagbitiw. Sa ngayon, mismong si Roque daw ang direktang mamamahala ng Construction Industry Authority of the Philippines o CIAP at ang mga implementing board dito, kabilang na ang Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB. Nakapareham natin si Secretary Roque sa factory visit ng Department of Trade and Industry sa isang steel plant dito sa May Kawayan, Bulacan. Layo ng aktibidad na ito na ipakitang committed ang DTI sa mahigpit na pagsusulong ng product certification upang matiyak na ang mga produkto ay laging umaayon sa technical regulations ng Philippine National Standards. At yan ang latest mula dito sa May Kawayan, Bulacan. Balik muna sa iyo, Connie. Maraming salamat, Oscar Oida. Kaugnay sa mga resignations sa PCAB, kausapin natin si Trade and Industry Secretary Cristina Roque. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Yes, magandang tanghali, Rafi, no? At salamat sa pag-unlak. Opo, nakausap niyo po ba ng personal si Attorney Matienzo nang mag-resign siya? May kinalaman ba ito sa investigasyon sa flood control projects? Actually, hindi ko po siya nakausap ng personal. Nagbitaw siya ng pwesto last September 3. And we also accepted his resignation on September 3 also. Paano po makaka-apekto yung kanyang resignation sa mga sinasagawang investigasyon? Hindi naman po nakaka-apekto yung resignation because there are other people also in the department. At saka nakapag-assign na rin kami ng OIC for the PCAB Executive Director. Sino pong OIC ngayon? Ibibigay po namin yung pangalan. Yeah, within the day. Okay. May dalawa ding PCAB directors po na nag-resign. Ano pong naging paliwanag nila? Yes, may dalawang PCAB board members na nag-resign. Of course, yung una, they stated the personal reasons. And second one, kasi actually nag-hold over lang siya. So, nag-expire na po yung ano niya. So, he was just holdover. So, he just pursued his resignation. Bagamat nag-resign po ang mga ito at umalis dyan sa PCAB, hindi naman po nangangahulugan na pwede silang maabsuelto na or maapektuhan yung investigasyon po sa kanila kung sakali. No, not the effect. Hindi po. Opo. Sabi po ng abogado ng mga diskaya, aapela sila matapos yung decision ng PCAB na i-revoke yung lisensya ng siyam sa kanilang construction companies dahil may violation daw po ng due process. Ano pong reaction nyo dyan? Yes, of course they can appeal, no, if they wish to appeal. Pero on our side, we will stick to the PCAB that they revoke their license. The PCAB decision to revoke their license. Pero naungkot lamang po ito na magkaroon ng Senate investigation. Wala ho bang isinasagawang motu proprio investigation ng DTI patungkol po rito? Meron kaming fact-finding body inside DTI to investigate, of course, the department itself and, of course, yung mga contractors natin. So, posibleng may ibang contractors pa po na posibleng matanggalan ng lisensya mula sa PCAB? Yes, definitely. Meron yan. We will update once we have the names again. Okay. Continuous investigation po ito. Sige po, asahan po namin at maghihingi po kami ng update sa inyo. Maraming salamat po. Sandali, Rafi. Go ahead po. Nalipat namin yung PCAP, CIAP, at saka CIAC sa Office of the Secretary para talagang matutukan ito. So we will really strictly monitor all of this, as well as yung mga yung mga permits ngayon, licenses, will pass through the Office of the Secretary before we give it to the PCAP board for the final approval. Pahabol na lamang po, yung mga aprobado na pong mga kontrata, i-review nyo po ba ang mga ito? Again? May mga i-review po ba kayo ng mga binigyan na ng kontrata? Yes, magre-review po kami talaga. Okay. Sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi. Thank you. Okay, bye-bye. Yan po si DTI Secretary Cristina Roque. Mainit na balita, sasambahan ng National Bureau of Investigation ng reklamong Anti-Graft and Corrupt Practices Act si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kaugnay po yan sa hindi pagbabayad ng tamang buwis at iligal na land conversion ng Pogo Hub sa bayan.
Ayon sa NBI, may halagang 3.9 billion pesos ang halos 8 ektaryang lupa ng Pogo Hub. Pero 10,000 piso lang daw ang kanilang binayarang buwis. Bukod kay Guo, kasama rin sa reklamo ang 35 iba pang dati at kasalukuyang opisyal ng Bamban LGU. Wala pa silang pahayag. Another milestone unlocked para kay sparkle artist at Encantadia Chronicles Sangre star, Rocco Nacino. Sasabak si Rocco sa kanyang professional wrestling debut this month. Makakatapat niya sa wrestling arena si Tiago the Gym Bro Santiago. Kilala ang aktor sa kanyang pagiging sporty. Mapagolf, pickleball, tennis o jiu-jitsu man, hindi yan uurungan ni Rocco. Sa kanyang vlog last April na share ni Rocco na gusto niyang pasukin ang professional wrestling. Kaya bilang birthday gift sa sarili, nag-prank siya sa wifey na si Melissa nang sumali siya sa isang wrestling match. Priceless naman ang reaksyon ni Melissa sa stage birthday drama ng kanyang hubby. Idinaos ng Tourism Promotions Board ang kauna-unahang Creative Tourism Conference sa bansa. Kabilang sa mga naging event speaker, si GMA Network Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez. Tinalakay niya ang kahalagahan ng mga Pinoy drama shows sa pagsusulong ng Philippine tourism, gaya ng mga kapuso series na Pulang Araw, Maria Clara at Ibarra, Legal Wives at Inday Will Always Love You. Naipakita raw kasi sa mga ito ang mga ipinagmamalaking lugar sa bansa, pati na rin ang ating cultural pride. GMA has always had the effort to promote tourism. Makikita natin sa mga shows natin dati, ang locations natin, di ba, sa Cebu, sa Sorsogon, para mapakita yung mga tourist spots natin. And not only that, we make it a point to show our cultures. Dumalo rin sa event si Huwag Kang Titingin star Michael Sager na tinalakay naman ang influencer-driven tourism. One glowing Virgo baby si Master Cutter star Max Collins sa kanyang back-to-back 33rd birthday bash with her family and friends. Narito ang latest hatid ni Maring Athena Imperial. Twice nag-celebrate ng birthday si Max Collins kasama ang kanyang loved ones and friends. Nagkaroon siya ng birthday bash sa isang Brazilian-Japanese resto and bar sa Taguig City. The first was a birthday party with all of my friends from the industry. That was so much fun. The other celebration was in Palawan. Despite the rainy season, sabi nga, it's always summer somewhere. And Max enjoyed the good weather during her stay there. I did another trip to El Nido just to relax, as I age a year older. I love being by the beach kasi. It makes me super happy. Nakaschedule si Max na magpunta sa France on the first week of October for work and vacation. I'll be in Paris Fashion Week. I have a few brands lined up, so I'm excited. I've made a few friends in Paris, so I'm excited to see them, have some fun. Her schedule is also jam-packed with tapings para sa new TV series sa GMA. I have a new show. It's called Master Cutter. So it's with Ding Dong, and Shuvi and Joe Berry, and marami pa pong iba. Athena Imperial, nagbabalita para sa GMA Integrated News. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.